Si Songhye ay isang prinsesang isinilang sa maharlikang pamilya ng Wang. Namatay ang kanyang ina dahil sa hirap sa panganganak noong siya'y isinilang. Dahil sa masamang kapalaran, ipinadala siya sa labas ng palasyo noong siya'y bagong silang pa lamang. Hanggang sa pagsapit niya ng 5 taong gulang, dinapuan ng isang kakaibang sakit ang kanyang amang hari. Saka lamang ipinabalik si Songhye sa palasyo. Hindi dahil sa nangungulila na siya sa kanyang anak na babae, kundi para ipabalik siya upang maging panangga sa kamalasan. Bakit nakatakip ang mukha? Hindi ko man lang makita ang mukha. Paano ko malalaman kung siya nga ang tunay na prinsesa? Ito ang unang pagkakataon na nakita ng munting Songhye. Ang kanyang amang hari na mayroon ding malaki, pula, at namamaga na ilong tulad niya. Hindi malaman kung sinong manghuhula na naman ang nagsabi na ang kapalaran ng yaya na nagpalaki sa kanya ay salungat sa kanyang kapalaran. Kaya naman ipinag-utos ng kanyang amang hari na palayasin ang yaya mula sa palasyo. Hindi pa iyan sapat, tuwing 3 araw. Kailangan niyang kuskusin ang kanyang sarili ng katas ng prutas ng ginkgo at pulang beans. Dahil dito, palaging may kakaibang amoy na nanggagaling sa katawan ni Songhye. Kaya't kumakain na lamang siya ng isang pirasong menta para pag-aanin ang kanyang loob. At ang mas malala pa, araw-araw ay kailangan niyang mag-headstand ng ilang oras. Na sinasabing para daw itaboy ang kanyang kamalasan. Pagsapit ng gabi, ang munting siya ay kailangang bantayan ng kanyang amang hari at hindi humihiwalay sa tabi nito. Lingid sa inaasahan, sa kanyang pagbabantay, himalangang gumaling ang kakaibang sakit ng kanyang amang hari. Dahil dito, natanggap na rin si Songhye ng kanyang amang hari. Inakala niyang magkakaroon na siya ng magandang buhay mula noon. Ngunit hindi niya inaasahan, dahil sa tagtuyot, muling isinisi ng mga ministro ang lahat kay Songhye. Hinikayat nila ang hari na ipakasal siya sa lalong madaling panahon. Ngunit siya raw ay may dalang kamalasan sa kanyang kapalaran. At ang kanyang reputasyon na may napakabahong amoy, ay matagal nang kumalat sa labas ng palasyo. Sinong binata ang magnanais na pakasalan siya? Dahil dito, naglabas ang hari ng isang anunsyo sa buong bansa para maghanap ng mapapangasawa para sa kanya. Ang sino mang mapipili ay makakatanggap ng lupa at posisyon sa gobyerno. Ang pagpapakasal sa prinsesa ay katumbas ng pag-iwas sa 30 taon ng paghihirap. Hindi na mahalaga kung ano ang itsura ng prinsesa. Kaya't nagdagsaan ang lahat. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagpili, 4 na kandidato ang napili. Sa huli, gamit muli ang kanilang kapalaran, pipiliin ang pinakaangkop na magiging asawa ng prinsesa. Si Songhye, na napilitang tanggapin ang napagkasunduan. Habang tinatanggap ang kanyang ate na bumalik sa palasyo para dumalaw, nalaman niyang ang asawa ng kanyang ate ay pinili batay sa tadhana ng kanilang kapanganakan. At hindi naging masaya ang pagsasama nila matapos ikasal. Kapag napag-uusapan ang kanyang pagsasama, puro na lang sama ng loob ang nasasabi ng kanyang ate. Mayroon siyang ibang babae sa labas. Anong ibang babae? Ganyan ka